Dito tayo ngayon sa bayan ng Magdalena, lalawigan ng Laguna, kung saan naalamin natin ang punot dulo ng kahirapan ng mga mamamayan dito. Magtungo tayo sa National Statistics Office ng kanilang bayan upang alamin natin ang porsyento ng kahirapan dito sa kanilang bayan. Bayan ng Magdalena, ilang porsyento? Fertilizer. Ito yung offer ng ang Gawing Pamilya Pilipino Program ay sila yung nasa bracket na poorest of the poor at saka yung lumampas lang ng kaunti doon sa poorest of the poor. Pero po pag individual, wala na po. Walang individual na na based sa sa family income. Pag naggaano ka ng poverty threshold as family, Hindi na po sa... meron kasi ngayon mga hindi ko alam yung exact na bilang yung minadagdag kasi nasa 950 na yung yung beneficiary ng Pantawid. 950 families po. 950 families. Ay nasa ang ang family sa Magdalena ay around 5,000 na ngayon. Kaya kung base natin sa dati 4,900 something. Doon ko na lang kinuha. Mga approximately mga 20%. 5,000 families sa bayan ng Magdalena, tapos po 900 Mga 950 ang yung porsyento ng mahihirap. So 20%. Ay nahanap ng aming grupo ang isang pamilyang hindi pangkaraniwan ang bilang ng miyembro ng kanilang pamilya. Alamin natin ang puno at dulo ng kanilang paghihirap sa kanilang buhay. Orbite Street, Barangay Poblacion, dito sa bayan ng Magdalena, ay natagpuan namin ang pamilya Norman. At dito sa kanilang mumunting tahanan na puno ng pamamahalan ay aalamin natin ang iba't ibang aspeto ng kanilang pamumuhay. Narito ang aming mga kagrupo upang ilahad at magbigay ng ilang katanungan para sa pamilyang ito. Mapasok kayo. Ano po bang trabaho ni tatay? pagtatapas ng nyog. May nakasama. Tatakas na. Kayo po, Yun, weten. ilan po ba ang iyong mga anak? 14 yan. May tanong po ako. Sapat pa po ba yung kita ni tatay sa pang-araw-araw niyo pong pangangailangan, lalong-lalo na po sa pagkain? Pang-abot yan. Nakakasigurado po ba kayo na yung pong mga anak nyo sapat, yung pong mga anak nyo hindi po nagkakasakit sa inyo pong tinitirahan tulad po ng, yun nga po, yung tirahan nyo po. Meron ganun lang. Kaso nga lang hindi pa. Pero nakakasurprise Madalas na lang po. sa sa panalangin, bala na si bro.
Opo. Pero Pero sapat, yun ang pinakang matibay sa akin. Hindi naman ako nakakalimot sa kanya. Kung maaari, linggo-linggo talagang tumatawag ako sa kanya. opo. Yun na lang ang itinatatag ng aking sarili. Yun nga po, sa sapat na nakaka-survive naman po kayo sa mga panggamot po ng anak niyo pag nagkakasakit po kayo. Ayun po. Pag mayroong sentay, yakap na lang. Wala naman po kayo problema sa mga anak. Ay, minsan ho, mayroon. Hindi mo wala ko yun eh. Marami naging problema. Pag gising sa umaga, hihingin kape, wala man lang may pakape. Papasok, walang baon. Ay, meron akong in-stock, pang kape. Ay, yung pambaon, may problema. Ano po yung mga madalas may problema sa kanila? Pag gising sa umaga, kape na nga. Tapos, yung papasok, meron napasok, na hindi nakain. Papasok siya, nakakape lang siya. Tapos may 10, masaya na. Ay, sasapat ba naman yung 10? Eh, magahan, tapos uuwi, tanghalian. Samantalang wala naman, may nabibili naman lugaw, 5. Sa kitchen. Eh, ako'y naawa, eh, wala namang magawa. Bata pa nga ako, eh, hindi ko nga sukat akalan. Pagkaroon ako ng 14. May sasabihin ito. Pag may sasabihin ito, bahala na si bro. Siyang matag na nagbibigay sa akin. Trabaho lang, pag kumita, halimbawa, pambigas na muna, bali walang ulam. Kasi pag may bigas, ligtas. Pag wala kang bigas, ay tigas. Pag kasi sa umaga, walang kape, may sinaing naman, bahala na mag-delay siya ng ulam-ulam. Pwede namang mayroong pinagpa ako itong tuyo. Meron kong pang-api-api. Pwede ako na yung nilibili. Nagagabayan niyo po mas yung mga anak mo sa pag-aaral. Ang dadagwa nga lang pa napasok. Hindi. Minsan nga po, nakakapasok kaya sila nakikita ko yun. Kasi sigurado ako ng Bibili load? Sa aking 14 Kahit kanina ho, pumasok. meron akong nakapag-aral Pagdating ng hapon, wala daw silang baon. Anong gagawin ko? Wala mo nakabibigyan. Hindi naman din ako nakatigil pa mga problema. Meron naman ako nung napatapos. Panganay Grade ko 6. hanggang grade 6 lang. Gusto nga pumasok ng hindi naman namin kaya. Ano ang mga kanina? Mas mahalaga ang pang-araw-araw na pagkain po. Hindi kasi number 1 yan. Meron pa buhay. Pag wala kang isikain. Paano po ba kayo nakakabili pa ng mga bagong damit o mga bagong kagamitan po para sa inyong mga anak? Ay, Wala na. Bile. Yun bigay na lang. Bigay lang. Sa totoo nga lang meron ako niyang in-stock. 9 na sako. Bigay-bigay lang yun. Mga Hindi damit ako yun. nakakaranas bumili talaga. Simula ka ko ikasal Kalala ko. hanggang sa ngayon. nakakaranas. Huwag kang bumili. Nakakabili naman, Naawa Pete. nga sa amin sa dami namin. Dami namin Yung mga bigay-bigay Yun lang ang mga yan. 14 ko patay ko 2. Nakaranas nga ako. Oo. Makapagpaampun. 2. Totoo yun. Ako'y may 14 na anak. May 2 akong namatay. Ako'y may 2 anak na ipinampon. Isang 8 taon at isang 5 taon sa ngayon. Bali po ang natitira sa inyo ay isa 10. 10. Tapos po 2 ang nag-aaral. Dalawa lang. Ayan, yung 2 yung nakikot na yan. Pag Paano po pag yung tipong may okasyon, yung birthday nila or yung Pasko, nahingi po ba sila ng bagong sapatos mo lang, chinela? Basta may birthday sila, pag 1 taon lang. Sinisimba ko na lang sila. Pagka 1 taon siya, yon may Kahit 1 taon. gapang. Bawa, Pinag-ano ko yung kahit ninong niya. pansit man lang, Inom tayo. pinagpapansit ko. Birthday ng nanak mo. Yun lang. Ganun. Pero pagka may birthday sila, tulad ng ganyan ko mga Eh, wala na yan. Mga kapitbahay namin, mga sapatos, yun, ganun. Naintindihan naman po nila yung kalagayan nyo. Kaya siguro po hindi na sila yung humihingi ng higit pa sa mga Oo. kaya ninyong ibigay pa. Naawa nga ako sa kanila. Hihingi. Bigas. Wala eh. Papasok. Huwag ka naman munang pumasok kasi Walang baon. bibigay baon. Papasok ako. Aba papasok ka baka pag tinanong ka na dyan, hindi pa po mo ako, ma'am, na almusal, hindi pa po ako kumakain.
Kaya ako nagpapasok. Ano po, kasi po para po sa amin, gusto po namin malaman kung ano po yung nadadanasan po. Hindi lang sa average na namumuhay o yung mayaman. Gusto rin po namin makita kung ano po yung point of view po ng isa pong mahirap na pamilya. So, ano nga po ba yung pangarap niyo sa mga anak niyo po? Yung, di ba nga po, sabi niyo po, 2 na lang po yung nag-aaral. Tapos, yung sa 10 po, kung mabigyan po man kayo ng pagkakataon na mapag-aral po sila, ano po yung pangarap niyo para sa kanila? Ba, itong aking ito maging construction boy lang. Okay. Wala ni bumilang na kanyang susundin kung halimbawa sino pasok sa isang construction. Basta papasok lang, hindi alam kung magkano sa huli niya. Alam niya nagtrabaho lang siya. Ang binigyan siya ng 50. Okay na. Nagtrabaho nga yan ng sa totoo nga lang, buksan ko pa namura ko pa ngayon nagpatrabaho. 24 oras, 50 pesos lang ibinigay. Pinaraw ko nga yung nagpatrabaho Nararan ko, bakit ganun? Binikap mo yan ng maga, binalik mo yung madaling araw, 50, sapat na ba yun? Oo, ngayon, hindi naman ako nakikiram doon. Sabi ko sa anak ko, ba kayo magtanong kayo, naghirap Binigyan ng manok. Pag hindi mo lilinisin ngayon, bukas panis na yun. Ngayon, nilinis ko kahit may amoy, ari pa ito bukas. Hugasan lang ng hugasan. Yun. Para mag-ari pa. Paano, di ba meron po kayong 2 anak na pinag-aaral? Paano niyo po siya na nabibigyan tuon ng pansin sa pag-aaral? Siyempre, kailangan po ng baon. Paano niyo po sila iniraraos? Bawa, yung aking panigarilo. Hindi na ako magsigalyo. Bibigyan lang. Ito isa 10 taon at isang 8 taon. Kanila na, binibigay ko. Oo, 10 taon at saka isang 8 taon yan. Mabuti nga at natanggap pa pagpasok. Kasi di ba sabi, pagka hindi yung tawag sa kinder, hindi ari pumasok ng grade 1, 10 taon na, hindi ari. Sabi, training. May natanggap pa nga itong malukong. So, ngayon, Ang gagandang lalaki naman, tinanong mo, kamukha ko yan, no? so, sa ngayon po ba, para po sa nag-aaral niyo pa po, ano po yung pangarap niyo po sa kanila? Diba? Wala na akong pangarap. Basta ang pangarap ko lang ay makatawid. Makatapos lang sila ng Makatawid lang ng 3 beses sa isang araw na grade 6 okay na. Masaya na, hindi na Sana ako noon. high school eh. So, yun nga po, para po, kung may chance nga po pala, Ayun. kung yung iba pong, yung 10 niyo pong hindi pa po nag-aaral, kung may chance nga po ba, ano po yung gusto niyo pong iparating sa kanila? Yung kung yung halimbawa kung anong utak meron siya. Halimbawa, katulad ng pinampong ko, kaya ako nagpampo ng anak para merong gumanhawa sa aking mga pamilya. Yun. Kasi, walang anak ako ko doon. Mabahindo ha siya. Walang anak, mapapag-aral, di ba? Mabahindo yan. Kaysa na kayo. Ayun, walang anak yun. Kung anong may talino siya, kayang itustos nung kumuha sa kanya kasi itataguyod siya kasi walang anak sila. Tinuturing siya ng anak nila Mga bukas-bukas maging, sabihin natin, doktora na lang. O teacher. Dadating nga sa akin yung anak ko, may, ba't ako yung pinapon niyo, hindi niyo ako mahal? Mahal mo nga kayo. Magiging teacher ka ba kung hindi ka kita mahal? Sa lahat ng mahal kong anak, kayo ang mahal ko, yung nawala. Kasi nakikita ko naman po Saka ako'y naging matalino lang. Ang binigyan ko, walang i-interesan na kanilang maasin sila buhay. Nayaman sila, walang pinag-uukulan ng pansin. Kaya binigay ko sila. Kung ako sisisihin nila, tatanggapin ko yun. Kasi gusto ko lang guminhawa kayo. Hindi ka magiging teacher kung hindi ko ginawa yan. Kaya ako pinampong kita, gusto ko guminhawa ang buhay. Napakaganda po ng isa po talaga yan sa Gusto ko may guminhawa. Kasi mukhang 14, hindi ko kaya bigyan yun. Kain lang kulang pa. Kasabi ka kasi ng totoo kasi pag di nag-aayabang pa, pala ako kung mag-aayabang pa. Na kinikita ko talaga sa totoo lang hanggang kanin lang, walang ulam. Kumita ako ng 300, sabihin mo kang 10 kami. Kwentahin mo nga yung 300, 10 kakain sa 3 beses maghapon. Swerte na magkaulam. So yun nga po.
Napakaganda po kasi po may panatag pa po talaga kayo. Kung bumalik man po siya, kung magalit man po yung anak niya, pinakapon niyo, kumbaga, tanggapin na lang po natin yun. Oo, Pero eh. isa lang pong sasabihin natin Lulunukin ko na lahat ang sasabihin. para sa iyo yan, dahil Oo. mahal na mahal. Napakaganda po Sabihin talaga. sa akin, ng- hindi mo ako mahal. Pa, Ineng, hindi ka magiging sa grupo po namin, konting tulong lang po para po sa inyo. Dahil kahit po ganito po ang buhay nyo, nararamdaman po namin na mahal niyo po ang bawat isa. talagang mahal. Kahit na hindi. Thank you ha. Ayun po lang. Salamat sa inyo ha. Meron pa po. Hindi ko makakalimutan ang mga kulay nyo. Start, ano po ba yung natutunan natin ngayon? Dami nating natutunan. Una na lang sa atin, yung mga hinihiling nating bagay na wala sa atin, mas marami pa pala yung mga tao na hindi nakakakuha ng mga nasa sa atin na ngayon, di ba? Kagaya ng pag-aaral, unang-una yung pag-aaral. So, laking pasasalamat natin na nakakapag-aral tayo, na meron tayong baon sa pang-araw-araw, nakakakuha tayo ng mga kaalaman sa paaralan nga, tapos nakakakain tayo ng sapat. Minsan sobra pa nga, di ba? Sa ating sa grupo natin, kain tayo ng kain. Mas marami pa rin So, nasasayang. laking pasasalamat natin. Tapos, siguro, dun sa naalaman natin sa kanila na ang punot dulo talaga edukasyon. Kung bakit hindi sila nagkaroon, yung nanay at tatay, hindi sila nagkaroon ng yung magandang trabaho kasi magandang pamumuhay kasi hindi sila nakakuha na. Yun ang pinaka The best yun. The best. Na sila, hindi sila ano ba to? Hindi sila nawawala ng pananalig. Ako naman yung pagmamahal ng magulang natin, nakita ko din sa kanila. Kumbaga, mahal na mahal nila yung anak nila, kahit na mahirap sila, talaga yung dimples, ha? Ayun. Siyempre, umiyak si Ate Marla. Feel na feel natin. Grabe, wonderful. Alam na. Tas ang hindi ko malilimutan. Kanin nga lang. Teka lang guys. Kaya kasi talaga naiyak ko. Yung kita mo sa kanila na iyak na lang. Ay, iyak na naman. Si Ate Hershey. Kumbaga parang iba pala yung kapag ikaw na yung nakakakita dun sa sitwasyon nila. Iba yung napapanood mo sa TV. Iba yung kapag ikaw na yung naka-experience. Kaya talagang matatouch ka. Totoo yun. Tissue guys, tissue. Oh, tissue! Hindi ko malilimutan yung sinabi ni tatay na hindi porkit pinaampon niya yon, hindi na niya mahal. Kaya niya Very, pinaampon very kasi good. sobrang mahal niya. Gusto niyang may Gusto niya makapagtapos siya. magkaroon ng magandang buhay yung anak niya. Tapos, Maging iba yung anak niyang yun. Sinacrifice nila yung pagsasama, di ba? Pati napakatatag ng paniniwala niya kay bro. Di ba? Yes. Oh, the best. Grabe. kasi sinasabi na niya yung pangalan na bro. Yun Tapos ang ang hindi lupit nawala. nila, nakakasurvive sila kahit kapilang umagahan nila. Hati-hati pa sila. So, lakasan ng tiyan lang yan. Yun lang yun. So, tayo mag-diet na tayo. Abi! Father diet. Diet D. Kaya natin yan. Tsaka wag na tayo magsayang ng pagkain kasi tayo nakakakain pa sila wala. Oo, naramdaman ko yung nila. Oo. So, yung mga tandaan tayo nyo, choosy pa. ang sobra ay sayang. Sayang. So, sakto lang. Sakto. Sakto lang abi ang kakainin, ha? Bakit? Ubus ko naman, Ubus ko. Sobra! Sobrang kabusugan. Okay. So, ano pa masasabi natin? Bukod dun sa love and cares, education, yung lifestyle, ano pa ba yung pinaka-importante? Ano ba yun? Tirahan nila, hindi ko i-expect na ganun pala lang. Oo, sa Tapos ang dami 14 nila. 14 plus yung parents nila, 16. sila doon? Kasya sila dun sa, nakakasya? parang dalawang dipa ko lang, no? Tapos yung itaas nila, parang babagsak sila pag sama-sama sila. Oo. Paano kaya yung pwesto nila pag natutulog? Nakatayo, gano'n. Nakadapa. Buti hindi nagkakasakit yung mga anak nila kasi Yung ang hindi lamok sabay-sabay. di ba? Paano pa kaya pag nagsabay-sabay yun? Tsaka ang init.
Pero swerte nila, meron, nakaka-survive sila. Yes. May Kasi meron silang nagbibigay. kuryente. Yeah. Napansin nyo, di ba? May kuryente. Yes. Siguro yun, parang yun na lang ang pleasure nila, maibigay nila sa pamilya na yung, parang medyo ginhawa ng ventilador. Yes. Di ba? Kahit ventilador man lang. Tapos meron pa akong natatandaan na sinabi nung tatay na, yung, nararamdaman ng mga anak yung halimbawa pag Pasko, hindi na sila nanghihingi ng mga bagong bagay. Alam na ng anak yung mga Gets na nila. na hindi kayang ibigay. Eh, mantalang tayo umiiyak pag hindi natin May dadabog pa nga eh. Diba? Pinipilit pa natin. sila kahit puro bigay lang yung Oo, yung gamit nila. Laking pasasalamat na. Hindi sila naghahanap na... Tatlong sakong O, di ba ang dami? Tatlong sako ba ang dami? madami. Grabe. Simula nung kinasal sila hanggang sa... Oo, grabe. Hindi na sila nakatikim ng bago. Hindi pa sila nakaka... Ayun, so okay na tayo? Dilim na po. Ayun, so... Good job, guys! Good job! Accepted sa finals! Okay, bye-bye! Thank you, Mr. and Mrs. Sharman. Thank you! God bless you, God family. bless. Sana makapag-aral sila. Sana matupad yung pangarap nyo para sa inyo. Bye-bye! Dahan-dahan, kailangan bigay. Nahanap namin dito sa bayan ng Laguna. Ay, pa. Mula sa nakalap naming impormasyon kay Mr. Norman Nicandro ng National Statistics Office ng Bayan ng Magdalena, merong 50 shetcat. First. Kami, di ba ni Leonardo? Padinig ko sa akin. Teka lang, pagkatayin ko muna kuya. Magkano ka tulungan? Paano to ba nakaka-apekto ang kahirapan sa pagbubuhay ng isang individual? Hindi natural. Hindi yun kasama tao. Yung